Yan guys, magandang araw po muli sa ating lahat. So muli po, nandito po ulit ako sa Mount Samat Firing Range. Ang firing range na ito ay home of Bataan Shooters Gun Club. At gusto ko pong i-shoutout yung may-ari po ng firing range na ito. Walang iba kundi si Mayor Charlie Pizarro, Board of Director din po namin siya sa Bataan Shooters Gun Club. At Mayor po namin dito sa Pilar, Bataan. So guys, another video po tayo. So ang vlog content po natin ngayon guys, yung standard division gun na caliber 40 na supposedly major load. So gagawin po nating minor load, so minor scoring. Ayan, so gagamitin po natin yung unit ko po na metrilyo na ginagamit ko pang standard division. So caliber 40 po ako. So this time naman guys, aalamin natin kung paano po siya gawing standard minor load. So standard minor load, minor scoring. So mamaya guys, aalamin natin in details kung ano po yung kung paano po natin siyang gawing minor load. Sa level 1 po kasi, sa mga level 1, wala po siyang chrono. Unlike po dun sa level 3, so yung level 3 po natin, alam po natin yan may chrono. So wala po nakakalusot doon kasi chine-check po nila yung power factor na ating bala. So dito po sa level 1, to be honest, dapat i-declare mo siya. Magde-declare ka dapat na minor load ka para sa ganun matagpo nila sa stat na ikaw ay minor load or minor scoring. So sabi nila ang level 1 daw, yung standard division gun natin, maraming nandadaya. Yun ang sinasabi ng mga ibang shooter. Kasi pwede nga naman daya. Dito po, during registration, pagka-register po natin, i-declare na po natin agad na tayo po ay minor load dun sa ating standard. So, para sa ganun, dun sa stat matag ka po as minor scoring. So, mamaya i-guide ko po kayo kasi magre-register po tayo. Tingnan po natin kung paano po i-declare na tayo po ay minor load. So, kailangan po natin i-declare sa level 1. Kasi sa level 1, kung hindi mo po dineclare na ikaw ay standard minor load, so karamihan naman ng mga shooter marurunong ng yung tunog pa lang ng putok mo, alam na agad nila na ikaw ay minor load. So pagka hindi mo po dineclare yon, nakakaya po kasi pandadaya po kasi yon. So dun po sa stat makikita po ng mga ibang shooter na ikaw ay naka major load, naka major scoring. Pero sa totoo naman ikaw ay minor load. So hindi ka po makakalusot sa mga mata ng shooter. Ayan, so tara guys, punta po tayo ng registration at tignan po natin kung paano natin i-declare na tayo ay standard minor load. Ayan guys, so ito po yung registration ng Bataan Shooters sa Mount Samat Firing Range pala. Ayan, Bataan Shooters Gun Club. Home of Bataan Shooters Gun Club. Pa-register po ako. Ayan. So register po tayo guys. Okay, so standard. Ang kategory natin ay for civilian. Ayan, tapos bibigyan tayo ng, wala na palang form. Wala na po sir. Oo. Ito yung aming magandang sekretarya dito sa Mount Samat, si Bel. Ayan, Bel, ang vlog content kasi natin ay yung standard caliber 40 ko. Gagawin ko siyang standard minor load, minor scoring. So yan guys, so dito pa lang sa registration area, wala na, kasi systemized na po yung aming scoring. So wala na po kami pinipill upan. Usually dun sa registration form po kasi, doon mo isusulat kung ikaw ay minor load or major load. So dito po, dahil wala po kaming form, ang pinilapan lang po namin ay yung notebook. Doon po sa system, sasabihin po natin kay Ben. Ano ba yan? Ayan, sasabihin po natin kay Bel na tayo po ay gagamit ng minor load. Para sa ganun po, matag niya po sa system. Ayan, Madam Bel, minor load po yung gagamitin natin. Ayan, pagka na-inform na po natin siya, itatag niya po dun sa system na tayo ay minor load. Mamaya makikita natin yung stat dun sa result natin. Yung overall result natin na nakatag po siya as a standard minor load. Minor or minor scoring. Minor. Ayan, no? So tinag niya na as minor. Ayan, okay. Pikituro po. Saan minor? Minor. Ayun, minor na sa gilid. Okay, yan. Ayan guys, so yun po yung sinasabi ko dahil dito mo nga po sa level 1 na wala pong chrono dito. So dapat maging honest po tayo. Para sa ganun na hindi po tayo sinasabihan ng mga shooter na nadadaya po tayo. Ayan, so ganun lang po kasi mamaya tignan po natin yung overall result at i-discuss po natin in details kung paano po gawing minor load yung ating unit. Ayan guys. Thank you ma'am, thank you. Ay magkano pala? Magkano pala? 1K, okay.
Okay guys, i-discuss natin in details yung ating vlog content ngayon. Wherein yung ating caliber 40 gagawin po natin siyang instead na major load, gagawin po natin siyang minor load, minor scoring. Pag major load, major scoring. Pag minor load, minor scoring. So ang alam natin, pag sinabi nating standard na caliber 40, ang nasa isip po natin agad yun na major scoring. Ayan, so alam na karamihan po kasi ng shooter, alam nila ang classic, yung po yung 9mm, yung production, ganon, yung po yung mga 9mm. So dito po, yung blinag po natin nung nakaraan, meron po tayong standard minor naman na 9mm. Ayan, so automatic po yun na minor load po siya at minor scoring. So dito naman po yung aking barrel, yung aking ginagamit sa standard division na Mitrillo 2011 at major load, caliber 40 po siya. So ginawa ko po siyang meron po kami siyang club shoot ngayon dito sa Mount Samat firing range. So trinay ko po siyang standard minor or minor load. So pwede yon. So ang caliber 40 pwede mong gawing minor scoring kasi ang caliber 40 kasi guys, ang power factor niya ay 170. So yung ating minor load, minor scoring na 9mm ay 125. So pwede nating babaan yung 170 up to 125 para maging standard minor load siya. Pero yung standard minor natin na 9mm, hindi mo pwedeng gawing major load. Ayan, kasi 9mm na nga siya. So mangyayari doon yung 9mm natin para maging minor load siya, 125 power factor. Pagka bumaba sa 125 power factor, sub minor yon. So lahat po ng mga nilaro mo, 0 po yon. Unlike po dito sa ating caliber 40, yung nga po yung kagandahan, at caliber 40, caliber 45, yung super, 170 power factor, yung caliber 40 at 45, yung ating super ay 160. So pag bumaba po doon ng let's say itong caliber 40, bumaba po sa 170 power factor, babagsak ka po sa minor scoring or minor load. Yan. Okay, mamaya guys, yung ginamit ko dito sa club shoot namin na bala, ikakurono po natin. Titignan po natin kung ilan po yung powder weight, ano yung powder na ginamit ko, at ano po heads weight, yung head weight niya kung ilan. Ayan, so titignan po natin, i-compute po natin yung chrono nakuha natin dito, i-compute po natin kung anong power factor ang nakuha ko dito. Sinadya ko po talaga siyang babaan. Ang tanong po dito guys, sa caliber 40 na 2011, ilan ba yung power factor mo dapat para mag-cycle siya? Kasi sabi natin, ang major load natin ay 170 power factor, yung minor is 125. So binabaan ko to, kaya bang ibaba ito sa 125 na power factor? Ayan, so marami pong factor yun guys. Pag binabaan mo yun, hihina yung bala mo. So pagka hihina yung bala mo, ibig sabihin may factor yung recoil spring. Pag nagpalit ka ng recoil spring, kailangan pag mahina yung bala mo, magpapalit ka ng malambot na recoil spring. Pagka nagpalit ka ng recoil spring na malambot, automatic yun, babaguhin mo yung hammer set. So combination po kasi yan guys, yung recoil spring saka yung hammer set combination yan. Hindi mo pwedeng palambutin yung recoil spring mo na hindi ka nagpapalambot ng hammer set at yung trigger. Hindi po tono yun pagka ganon. So pagka nagbaba ka ng load dito sa caliber 40, ang tanong kung hanggang anong power factor para mag-cycle siya. So based on my experience, I really not sure sa mga iba. Nagtry ako dito dati. Ang pinakamababang power factor na ginawa ko ay 155 power factor. So yung recoil spring ko noon ay nasa 9 pounds. Okay naman, nagsa-cycle naman siya. So siguro yung mga iba na lang, I would suggest try yung pag may caliber 40 kayo na pwede yung gawing minor load, paglaruan nyo, timplahin nyo.
kung hanggang anong power factor ang kaya niya. Kasi pinaka the best diyan, the less power factor, mas maganda po 'yun para less po yung recoil ng baril nyo, less po yung kasi pag less recoil, ibig sabihin mabilis po yung naka-ready yung ating second shots para sa ating double tap or sa second shot para sa ating plate. Okay guys, proceed tayo sa chrono. So dito na sa aming club shoot, dalawa yung bala na ginamit ko. Okay, itong bala na ginamit ko, syempre parehas po silang Magnus. Parehas po silang caliber 40. Hindi naman pwedeng caliber 40 babala mo ng 9mm na bala. So ito pong nasa kaliwa ko, ang head weight po nito ay 186 grain. Okay, so yung powder na nilagay ko dito ay N320 na 4.0, 4.1. So yung nandito naman sa kanan, ito naman yung 185 grain na head. Parehas sila Magnus po parehas to. Ang powder parehas po sila. Powder weight 4.0, 4.1 po. Kasi yung pagtimbang naman ng powder guys, hindi po precise yan. Hindi po precise kaya sinasabi kong 4.0, 4.1. Yun po yung range ng powder weight niya. So parehas po silang N320. So i-chrono po natin. I-chrono po natin para makita natin kung ilan yung power factor. Kasi nakita nyo naman kanina din sa laro natin na okay naman. Okay naman, nag-cycle naman siya, wala naman naipit. So tingnan po natin guys, i-chrono po natin para makita natin yung power factor. At mamaya po, titimbangin po natin manual yung heads. Saka po natin i-compute para makuha po natin yung power factor. Okay guys, firing tayo. So unahin natin yung 186 grain na 4.0, 4.1 na N320. So putok tayo ng tatlo. Firing. Nakita ko. Pero 8%. Ayaw ko ako kayo, papatayo ko. Hindi ako kapilit. Okay. Para ako kumayo ito na tinulayan. Pero ano nga nakalaman? Noon na sa kanya muna nakalaman nila yan. Okay guys, yung sunod, tapos na tayo sa una. Yung sunod naman, 185 grain na 4.1, 4.0, yung powder natin na parehas din sila. So ituputok natin. Nakuha na natin yung result kanina nung una, ay compute na po natin mamaya yon. So ito yung pangalawa. Firing! Okay, tutuwa ako sa dalawa nila. Maganda na ba rin nila kasi kung tinalo tatay mo itong dalawa, ako yaring tao. Okay guys, i-discuss natin yung ating first chrono result, kung ano po yung makukuha nating power factor. So dito po gumamit po tayo ng N320 na powder at yung ating heads naman ay gumamit tayo ng Magnus. So yung powder weight po natin ay nasa 4.0, 4.1. Ang head weight po natin ay 186 grain. So ang 186 supposedly kasi ang pag bumili ka ng Magnus head or yung mga ibang brand ng mga head natin. Pag sinabi sa gun store na 180 grain, hindi naman po yan actual. So pag tinimbang mo po yan, hindi po yan actual. So itong 186 grain na nakuha namin ay nung nag-purchase po kami sa Magnus ay 180 grain po ito. So baka maghanap po kayo ng 186 grain. So ito po yung actual na timbang ng ating first chrono. So gumamit po tayo ng 186 grain. So na-filter out na po yan yung tatlong pinutok po natin. Tatlong 186 grain. Okay, so yung first shot natin, na-record po natin siya. Yan po yung 772 at yung ating second shot naman ay 674 at yung ating third shot ay 721. So tatlo po yung gagamitin natin dito, addition, division, multiplication. Yan lang po yung ating gagamitin dito sa pag-compute ng ating power factor dito sa chrono. So first, yung addition natin, yung tatlong first 3 shots natin, i-add po natin kung ano po yung mga result nun. So yan po, yung unang shot natin ay 772 plus 674 plus 721. Ang total po yan ay 2,167. So then i-divide mo into 3 kasi 3 shots po siya. So i-divide mo yung total nung na-add mo sa 3. So ang result po niyan ay 722.33.
Tapos multiplication. So yung 722.33 i-times mo sa head. So ang power factor po na lumabas sa atin ay 134.35 na power factor. Biruin mo, caliber 40 po yung ating barrel. Pero ang power factor mo natin ay umabot po sa 134.5 at okay naman po yung kanyang cycle kasi malapit na po yan sa 9mm na minor load na 125. Ayan, so smooth po yung kanyang minor load na caliber 40. So ito, kung mapapansin nyo po sa multiplication, kung mas mabigat po yung head, mas malaki po yung chance na natataas po yung power factor mo kasi nagdidepende po yan sa bigat ng heads. Kaya itong 134, kung gusto nyo pong babaan yan, pwede nyo pong liitan yung heads. May nabibili naman po yata ngayon na 140 grain na heads. So mababa po yun. Okay guys, ito naman yung ating second chrono. So yung pangalawa natin, kung mapapansin nyo po yung ating head weight ay bumaba po siya. So yung una po ay 186 pero ito po ay 185 grain. So yung powder weight natin ay same lang naman sila, 4.0, 4.1 yung kanyang timbang. So proceed po tayo sa first shot. Yung first shot po natin ay 671, yung second shot ay 771 at yung third shot ay 674. So pag tinotal mo po yung tatlong shots na yan, ang total po niyan ay 2,116. So i-divide natin sa 3, ang total po niyan ay 705.33. So i-multiply natin dun sa head weight natin, 705.33 times 185. So ang power factor po natin ay 134.48. Ayan, so konti lang po diferensya nung una natin kasi yung head weight naman isa lang po yung difference nila. So smooth na smooth po yan sa ating caliber 40 na minor load. So nag-cycle naman siya. So hindi ko pa lang na-try kung bababaan ko pa ba yung 130 into 125. Hindi ko lang po sure kung magsa-cycle na po yung aking caliber 40 na metrilyo. So dito po, pagka binabaan nyo, gusto nyo pong babaan yung power factor niya pa, pwede nyo pong babaan yung powder weight, pwede nyo pong babaan yung 4.0, 4.1. Yun nga po, yung sinabi natin discussion kanina, depende po yun sa kung magsa-cycle pa po yung inyong barrel. Ayan guys, nandito na yung ano natin, stat natin, yung overall result ng ating standard minor. Ayan, si Sir July po yung mag-discuss sa atin. Yan. Anong result natin, sir? Dahil minor siya, ito ang naging score niya. Ayan. Hindi naman champion eh. O, kaya nga. Niloloko mo ako. Anyway, ano sir, sabihin mo, yung power factor natin, minor. Yung minor, Ayan, oo. ay talagang mahirap ilaban sa major yan. Oo. Dahil ang low yung scoring nito. 5, 3, 2. 2, oo. Ang major, 5, 4, 3. Oo. O, kaya wala. Pero dito po sir, kasi doon sa registration kanina, sabi ko nga sa kanila, yung level 1, dapat i-declare mo para hindi ka masabihin na nandadaya. Ayan, so makikita natin dito sa stat natin guys, yung dineclare natin kanina, lumabas po dito. Ayan, minor ang ibig sabihin po niyan. Ayan, okay. Ayan sir, thank you. Okay, so proceed tayo sa advantage ng paggamit ng ating caliber 40 minor load. So ito po guys, ang advantage po nito sa compare po sa ating 9mm, kasi yung 9mm magaan po yung kanyang head weight. So kailangan po doon na tataasan mo yung powder. So may tendency talaga na bumagsak ka sa sub minor. So dito po, dahil malaki po yung kanyang heads, malaki po yung heads ng ating caliber 40, ay malaki po yung multiplication na gagawin natin. So malayo po yung chance na magiging sub-minor po ito. So ito po yung isang advantage niya. So maliban po doon sa minor load siya, so mas magaan siya sa recoil compare po doon sa ating major load. Okay guys, ang disadvantage naman ng ating caliber 40 na minor load sa pricing ng components. So mahal po siya kasi instead na magma-minor ka na lang, kung gusto mo naman mag-minor standard, mag-ano ka na lang po, mag-caliber 9mm ka na lang. So malayo po yung diferensya ng mga pricing ng component na bibilhin mo. So yun po isang disadvantage niya.